Amen. Sa pagmalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. At ngayon po, samahan niyo po ako na basahin ang pangako ng Diyos sa Exodus. I believe na sasabihin po ang Diyos sa mga oras na ito. Tayo po yung makikinig, unawa ng salita ng Diyos. Amen. Samahan niyo po, may pagbukas po kayo sa akin sa Exodus 3, verse 7. Ito po yung kwento na to nung tinawag ng Diyos si Moises para ilabas ang bansang Israel sa kamay ng mga Egyptyo. Sabi po dito, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya tumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mahinang, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Tuloy ko po. Ito ang lupain ng mga Kananeo. Ito po yung promise land na sinasabi ng Panginoon. Kananeo at Amoreo, Amen, Hivita at Jebusil. Narinig ko, verse 9, narinig ko ang pagdaing ng aking bayan. Bayan na naman ng Diyos. At nakita ko ang pag-aaping ginagawa ng mga Egyptyo. Kaya pupuntahan kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot po si Moises. Itong si Moises ang isang lingkod ng Diyos, amen, na nagmamahal din sa bayang Israel. Verse 11. Sumagot si Moises, sino po ako upang humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Verse 12. Ito po ang sabi ng Panginoon. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ito ang magiging tanda na ako ang nagsugol sa iyo. Malakas po na palakpak para sa ating Diyos. Amen. Amen. No? Ito po yung kwento na nung sinugo po ng Diyos si Moises, amen, hintusan siya ng Diyos, no? Na Moises, no? Sabi niya, pumunta ka sa Paraon. Amen, na ikaw yung gagamitin ko para ilabas ang bayang Israel. Amen. Sinabi pa ni Moises, natatandaan ko, Lord, sabi niya, Panginoon, sabi niya, hindi ako magaling magsalita. Utal-utal nga ako, hindi ako magaling, hindi ako marunong. Amen. Natatakot siya na anong ba siya. Pero alam mo yung nakita ko dito na, amen, na yung kabutihan ng Panginoon, no? Hindi naman niya tinitignan yung galing mo, eh. Hindi niya tinitignan yung husay mo, yung kakayanan mo, estado mo sa buhay. Alam mo, tinitignan ng Diyos yung puso mo, eh. Yung puso mo na handang sumunod sa inutos ng Panginoon. Amen. At ito ba yung nakita ko dito sa akin na nakita ko na labis na pinahihirapan ng bayang Ehipto ang bayang Israel. No? Alam naman po natin, no, na ang bayang Israel po na minahal, pinili ng Diyos ay mahabang panahon na inalipin ng mga Egyptian rather. Amen. Na nakita natin doon na nandun yung mga paghihirap, nandun yung inaalipin sila, nagtatrabaho na sila, binubugbog pa sila. Amen. Nandun yung ginagawa ng ng Egyptian na lahat talaga ng paghihirap, lahat ng bigat, pinaranas sa bayan ng Diyos. At dahil no, mabuti po ang Panginoon. Amen. Sabi niya ron, nakita ko ang labis na paghihirap ng aking bayan sa kamay ng mga Egyptyo. Amen. Nandun ang sabi ng Diyos. Lahat nakita niyo yung pagtitiis, lahat ng pagdaing, pagluha niya. At nakita yun ng Diyos. At tumugon po ang Panginoon. Alam mo yun, dumain lang sila sa Diyos. Lumuhod lang sila sa Panginoon. Alam mo kapag nag-humble ka sa Diyos, lahat ng mga dinadaing mo, lahat ng mga bagay na nararanasan mo, kayang ayusin ng Panginoon yan. Amen. Kasi yung sabi niya rin, di ba, upang ilabas sila sa bayan ng Ehipto. Kasi nakita ng Diyos, hindi sila okay doon. Amen. Alam mo, nakita ka dito, no? Kapag nakita ng Diyos, amen, yung buhay mo, hindi ka dapat nararapat dyan. Yung buhay mo, malayo sa kalooban ng Panginoon. Hello, mabuti ang Panginoon. Hindi niya hayaan na manatili ka dyan. Gagawa at gagawa ang Panginoon ng paraan para lumaya ka dyan. Amen. At dali ka niya sa pamamagitan
na huwag mo na kami pakilaman kasi na minsan na sa buhay natin, no? Kapag ang Diyos kumikilos, minsan sinasabi mo, okay na kasi ako dito eh. Kaya nagagamitin ng Diyos, no? Lingkod niya, no? Hindi ka nararapat dyan. Amen. Hindi yan yung trabaho gusto ng Diyos sa'yo. Hindi yan yung gustong plano ng Diyos sa'yo. Na minsan sa buhay natin, no? Inaano natin na, ayoko nga, okay na ako dito. Masaya na ako dito. Pero hindi ko pala ganun. Kasi no, minsan akala mo, okay na. Diyan ka na lang. Amen. Okay na yan. Pero hindi yan yung mga plano ng Diyos. Mas the best po ang plano ng Diyos. Anong sabi niya? Amen. Ilabas sa ito at ihahatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Hello? Tignan mo yung plano ng Diyos sa plano. Amen ng tao. Amen. No, alam mo, kung magplano ang Diyos, ibang-iba ang plano ng Diyos sa plano ng tao. Hello? Ibang-iba. Kasi napakaganda po ng plano ng Diyos. Biruin mo. Oo nga, sa bayan ng Ehipto, kumakain ng bayang Israel. Yun nga lang, natatrabaho na sila, binubugpog pa sila. Ikaw ba, no? Amen. Nakita ng Diyos yung mga bagay na yung nararanasan ng kanyang bayan. Nabagbag ang puso ng Diyos na itong bayan ko dapat di naghihirap to. Itong anak ko hindi dapat umiiyak to. Itong anak ko dapat di nakakaranas ng ganito. Hello, mabuti po ang Panginoon. Ayaw ng Diyos na nakikita ka, lagi kang nahihirapan gaya ng bayan ng Israel. Ayaw ng Diyos na lagi kang nabibigatan. Ayaw ng Diyos na lagi kang nalulungkot. Ayaw ng Diyos na lagi kang nalang ganyan. Yung buhay mo, wala ka nang ibang ginawa kundi malungkot, mabigatan. Hello, nakita ng Diyos kapag lumuhod ka, dumain ka sa Diyos, anumang bagay na umaalipin sa'yo, palalayain ka ng Panginoon. Amen. Alam mo yung sinasabi dito, yung kalayaan. Alam po natin, no? Maraming bagay, no, gaya ng Israel. Amen, na umaalipin sa ating mga buhay. No, nakikita ng Diyos kasi nung alipin ka ng trabaho mo, alipin ka ng pag-aaral mo, alipin ka ng maraming bagay, alipin ka ng ano mga bagay-bagay, ikaw nakakaalam na sa buhay mo. Alam mo, try mong dumain sa Panginoon. Try mong lumuhod sa Panginoon. Subukan mo yung tuhod mo. No? Subukan na i-humble mo yung puso mo sa Diyos. Lord, sabihin mo sa Diyos, no, gaya ng bayang Israel, Lord, ayoko na ng trabaho na to, ayoko na ng gantong sitwasyon, ayoko na ng gantong buhay, ayoko na ng gantong pakiramdam, ayoko na ng gantong mga bagay-bagay. Hayaan mo, ang gaya ng bayang Israel, kung paano mo siya pinalaya, palayain mo rin ako. Amen. Amen. Yung kalayaan na nanggagaling sa Panginoon, na ating makikita, no? Napakabuti ng Diyos. Ang sabi niya sa verse 12, huwag kang mag-alala. Minsan kasi, na, di ba yung plano ng Diyos, minsan nagdadoubt ka na baka hindi mo yung plano ng Diyos eh. Kasi minsan, hindi sa una, hindi mo makikita agad yan eh. Alam mo, finished product agad? Finished product agad? Alam mo yung plano ng Diyos sa buhay mo? Step by step yan. Sa una, mahirap. Amen. Sa una, parang hindi naman yung plano ng Diyos kasi nahihirapan ako. Kasi ang garal, parang hindi ko gusto. Alam mo minsan, yung plano na kung ano yung plano ng Diyos, minsan hindi mo gusto yun. Naniniwala po ako dun. Kasi, amen, yun eh. Doon makikita ng Diyos na, anak, ngayon hindi mo gusto yan. Kasi nahihirapan ka, nabibigatan ka, ganyan. By process yan. Amen. Hayaan mo na ng Diyos, maranasan yung maraming bagay. At sa dulo niyan, may naghihintay sa iyo na masagalang buhay, mapayapang buhay, masayang buhay na nanggagaling sa Diyos. Walang ganyan yung pangako ng Diyos, finish product agad. Yung sinabi na decision ka, Lord, sige na din ako magtatrabaho, kaya dapat nandiyan na yung mga pangangailangan ko. Di na ako hindi po ganun ang pangako ng Diyos. Ang kailangan mo munang gawin, maglingkod ka muna sa Panginoon. Amen? Hayaan mo muna ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Alam mo, no, napakasarap na naglilingkod ka sa Panginoon. Ako nararanasan ko sa aking buhay. Amen? Nung simula, amen, na hinayaan ko ang Diyos ang manguna sa aking buhay, mangarap sa aking buhay. Amen? Naniniwala ako na
talagang kumikilos po ang Panginoon. At kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko, kikilos din po ang Diyos sa buhay mo. Wala po ang tao dito. Amen. Buhay na patotoo. Amen. Talagang pinagsisigawan ko sa Panginoon eh. Nung simula na tumayo ako sa pangako ng Diyos, wala akong ibang pinanghawakan. Hindi ako nagtiwala sa tao sa anumang bagay na meron ako, sa mga bagay na alam mo yun, yung mga bagay na dumarating sa buhay ko, hindi ko yung pinagkatiwalaan. Amen. Hinayaan ko yung pangako ng Diyos. Sabi ko, Lord, 3,000 promises sa Biblia, meron, naniniwala ako, kahit isa man lang ito, maranasan ko. Wala ba atang tao dito? Pumayag ka naman eh, kahit isa lang sa 3,000 na pangako ng Diyos, maranasan mo. Pero hindi ako naniniwala ko, hindi lang isa mararanasan natin ang pangako ng Diyos, bagkus marami pang pangako na ating mararanasan. Hindi lang ang kalayaan, naroon yung kapayapaan, kasaganaan, amen, kalayaan, amen. Alam mo, yung isa sa bagay na talaga na yung kapayapaan, panalo ka na. Amen. Kapayapaan, kalayaan. Diba, sabi ko nga, lagi ko naririnig dito, no? Na diba, wala kang pera, basta may kapayapaan ka. Dahil sabi ng mahal na pastora natin, walang nabibiling kapayapaan, walang pisong kapayapaan. Dahil ang kapayapaan, sa Diyos mo lang matatagpuan. Yun po ang pangako ng Panginoon na sa buhay ng bayang Israel, no? Kung paano po pinalaya ng Diyos ang bayang Israel sa kamay ng Ehipto na pinahirapan sila. Ito yung bayan ng Ehipto na napakahirap, ang bigat-bigat, hindi ka masaya. Amen. Hayaan mo na nandito ka, kunin ka ng Panginoon at dadalhin ka niya sa lupain masagana, malawak, mayaman sa lahat ng bagay. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Yun naman po ang pangako ng Diyos at sumubra na ako. Malakas po na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Malakas po na palakpak sa ating Diyos na buhay. Welcome po ang susunod na tatayo.